Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nakaupo si Carmela sa kama nila habang nakasandal sa headrest. Ginabi na ng uwi si Idam dahil sa dami nitong ginawa sa kumpanya at pakikipagkita sa mga clients nila. Nakasunod ang paningin ni Carmela sa asawa niya dahil ramdam nitong mabigat na aura. Hindi na muna niya ito tinanong. Hinayaan na muna niyang makaupo si Idam para makapagpahinga. Nilingon naman ni Idam ang asawa niyang tahimik na nakamasid sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Idam sa kanya nilapitan ng asawa niya. Kumain ka na ba? Oo, kanina pa. Gusto mo bang ipaghain na kita? Umiling naman si Idam sa kanya hinaplos ang pisngi ng asawa niya. Huwag mo kong alalahanin, nagmerienda naman kami kanina. Bababa na lang ako mamaya. Yung mga vitamins mo, nainom mo na ba? Tumango naman si Carmela. Pumunta ka na sa kusina at kumain. Hihintayin kita para dire-diretso na rin ang pagpapahinga mo. Hinalikan ni Idam sa labi ang asawa niya, saka ito sumunod sa sinabi ni Carmela. Nagtungo na siya ng kusina para makakain. Hindi na muna tinanong ni Carmela kung ano nangyari sa kumpanya nila para makapagpahinga na muna ang asawa niya. Habang naghihintay siya kay Idam ay nagbabasa na muna siya sa hawak niyang libro. Masaya siyang tahimik na ang buhay nila ngayon. Wala nang pangamba sa bawat pag-alis nila. Nakakulong na ang mga may salat habang buhay na ring nakakulong ang mastermind ng lahat. Matamis na napangiti si Carmela dahil mas makakapag-focus na siya sa pagbubuntis niya ngayon. Hindi niya na inaalala ang kumpanya dahil nakuha niya na ang karapatan niya dito. Hinayaan na rin na muna niya ang kanyang ama na pamahalaan ng kumpanya dahil simula nang pumasok si Shoni sa kumpanya nila, ito na ang namamahala at tila ba naging sunod-sunuran na lang ang kanyang ama. Alam ni Carmela na may pinapainom na gamot si Shoni sa kanyang ama para sumunod ito sa bawat utos niya. Hindi niya na lang inalam pa dahil nakakulong naman na ito. Malaya na rin naman ang kanyang ama mula kay Sofia. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Idam. Mag-shower lang ako. Ani yan ay ikinatango na lang ni Carmela. Pinagpatuloy niya ang pagbabasa hanggang sa lumabas si Idam. Napapailing na lang si Carmela habang nakatingin siya sa puwet ng asawa niya. Hindi man lang naglagay ng towel sa bewang si Idam. Gusto mo ba? Ganito na lang ako matulog? Napangiwi na lang si Carmela na makita niyang Dragon Balls ng asawa niya. Sanay naman na siyang makita yon, lalo na't mag-asawa naman na sila. Hindi na rin siya masyadong nahihiya na ipakitang emosyon niya. Kung gusto mong manigas sa lamig, why not? Just make sure na hindi mo yan ipapasok sa akin dahil masakit ngayon ang pearl ko. Napanguso na lang si Idam kaya nagbihis na lang siya dahil baka hindi siya makatiis. Akitin niyang asawa niya para makipagtalik. Nang makaupo na rin si Idam sa kamay, binaba na ni Carmela ang hawak niyang aklat. What happened? Diretso niya kaagad na tanong. What do you mean? Anong nangyari sa'yo sa kumpanya? Kilala na kita. Alam ko kung may problema ka o wala. Napabuntong hininga naman si Ida. Ginawa niyang makakaya niya para hindi siya mahalata ng asawa niya pero bigo pa rin pala siya. Itong si Marky kasi, nakakabwisit. Akala mo kung sino siyang palaging magaling. Lahat na lang ng sinasabi ko kinokontra niya. Pag-aamin niya. Kilala ni Carmela si Marky, isa ito sa mga nakikita ng ibang board of directors na magiging karapat-dapat na maging CEO ng kumpanya. Inilingkis ni Carmela ang mga kamay niya sa braso ni Ida, saka niya inihilig ang ulo niya dito. Huwag mong pagganahin ang init ng ulo mo, maiksi pa naman ang pasensya mo. Baka kung ano pang gawin mo sa lalaking yon. Let him be, hayaan mong gawin niya mga gusto niya. Kung magbe-benefit naman ng kumpanya, why not, hindi ba? At kung nagkamali naman siya sa kasalanan niya na yon dahil binigyan mo na siya ng pagkakataong patunayan ng sarili niya. Don't stress yourself. Look at you, ikaw lang naman ang naiinis habang siya nagsasaya lang. Hinalikan ni Ida ang ibabaw ng ulo ng asawa niya. Mabuti na lamang at may nagpapakalma na sa kanya ngayon dahil kung hindi, baka ano na naman ang nagawa niya sa mga taong inuubos ang pasensya niya. Nahiga na silang dalawa at natulog. Kinabukasan maagang bumabangon si Idam para ipaghanda ng pagkain ng asawa niya. Kahit na may mga katulong sila, gusto ni Ida may siyang naghahanda ng kakainin ni Carmela. Gusto niyang makasiguradong healthy ang mga kakainin ng asawa niya. Hi Mommy, good morning.
Masiglang bati ni Sabrina. Napangiti naman si Carmela sa mga anak niya. Hinalikan niya sa noo si Sabrina, sa kanya tinignan si Santino na mumungay pang mga mata habang kinukusot niya. "Still sleepy, honey?" tanong ni Carmela kay Santino. Tumango naman si Santino saka siya lumapit sa kanyang ina. Nang mahawakan ni Carmela ang anak niya, ramdam niyang init ng katawan nito. Kinapa niya na rin ang noo at leeg ni Santino at hindi normal ang init nito. "Are you okay? Masakit bang ulo mo?" Umiling naman si Santino. "Hindi naman po, mabigat lang po yung pakiramdam ko saka ang init po ng singaw ng katawan ko." Paus pa nitong sagot. Binuhat na ni Carmel ang anak niyang lalaki saka sila nagtungo sa sofa. Nakasunod lang naman si Sabrina. "Is Kuya okay po, Mami? What happened to him?" Nag-aalalang tanong ni Sabrina. "Kuya is sick kaya huwag mo muna siyang kukulitin, okay? He needs to rest muna, anak." Tumango naman si Sabrina. Nakakalong si Santino kay Carmela. Banayad tong hinali ni Carmela para patulugin na muna to. "Magpahinga ka na muna, anak. Matulog ka hanggang sa gusto mo para mawala ang bigat na nararamdaman mo, okay?" Tumango naman si Santino sa kanya, itinagong mukha niya sa dibdib ng kanyang ina. Natulog na muna siya dahil antok na antok pa rin siya. "I'm sorry po, Mommy. Hindi ko po kasi alam na hindi pala magandang pakiramdam ni Kuya. Hindi niya naman po kasi sinasabi. Kung alam ko lang naman po, hindi ko na sana siya pinilit na gisingin para sabay kaming bumaba." Nakangusong saad ni Sabrina. Hinawakan ni Carmela ang anak niya. Saka nito, pinalapit sa kanya. "Don't be sorry. Alam ko naman na kapag alam mo, hindi mo guguluhin ang kuya mo. Hayaan mo na natin siyang magpahinga ngayon, okay?" Tumango naman si Sabrina. "Kaya pala wala siya sa mood kagabi. Maaga siyang natulog tapos naririnig ko siyang parang naghihilik. Akala ko masarap lang ang tulog niya, pero masama na palang pakiramdam niya. Sana kinapa ko siya para natawag ko kayo ni Daddy." Bahagyang ngumiti si Carmela sa kanya hinaplos ang pisngi ng anak niya. "Huwag mong sisihin ang sarili mo. It's not your fault. Pumunta ka na sa kusina at mauna ka nang kumain. Mamaya na lang kakain si Kuya kapag nagising na ulit siya." Sumunod naman kaagad si Sabrina sa utos ng kanyang ina. Kalong-kalong pa rin ni Carmela ang anak niya. Tinitigan niya ito sa mukha at hinaplos ang ulo nito. Hinalikan niya sa noo ang anak niya. Hindi niya akalain na matagal na panahon niya na rin palang hindi nakakarga sa ganong posisyon ng mga anak niya. Nagigilty tuloy siya dahil hinahayaan niya ng mga anak niya dahil alam niya namang kaya ng mga to ang mga sarili nila. "What happened to him?" tanong ni Idam na makita niyang karga-karga ni Carmela ang anak nila at natutulog to. "He's not feeling well. Kumakain na ba si Sabrina? Dalhin mo na lang dito ang pagkain niya. Dito na lang tayo kumain para naman hindi siya mag-isang kumain sa kusina." Tumango at sumunod si Idam. Makalipas ang ilang minuto lang ay dumating ng mag-ama. Dala lahat ni Idam ang mga pagkain at hindi nagkasya sa tray niya ay isinunod ng isang katulong. Ibinaba na muna ni Carmel ang anak niya sa sofa para makasabay siya sa mag-ama na kumain. "Hindi na muna ako papasok ngayon para maalagan ko si Santino. Hindi lang din naman ako makakapag-focus sa trabaho ko kapag nandito sa bahay ang laman ng isip ko." Tumango lang naman si Idam. "Kung yan ang gusto mo, hindi ako pwedeng umabsent ngayon dahil may parating na big client sa kumpanya. Kailangan ko siyang makausap dahil kapag hindi ako nakapasok, baka magbida-bida na naman si Marky." Ramdam pa rin ni Carmel ang inis sa tinig ng asawa niya kapag nababanggit nito si Marky. "Always remember what I said. Walang mangyayari kung hindi ka pahamakan. Kung init ng ulong ipapairal." Pagpapaalala ni Carmela. "Don't worry, love. Uwi ako sa inyo palagi ng buo at kompleto. Walang bangas o anuman. Mabuti naman kung ganon. Tandaan mong may mga naghihintay na sa pag-uwi mo." Tumango at ngumiti na lang si Idam. Matapos nilang kumain ay nilagay na rin kaagad ni Idam sa kusinang mga pinagkainan nila. Saka siya umakyat sa kwarto nila para makapaggayak. "Get your toys, anak. Maglaro ka muna or get your tablet para malibang ka. Hindi mo makakalarong kuya ngayon dahil hindi magandang pakiramdam niya." Ani ni Carmela dahil tahimik lang si Sabrina. Habang nakaupo ito, "I'm fine po, Mommy. Baka kasi magising ko si Kuya kapag nanood po ako. Pwede mo namang hinaan ang volume mo, anak, para hindi siya magising. Gusto mo bang basahan na lang kita ng kwento para makatulog ka rin?" Tumango naman si Sabrina. "Okay, get your books," utos niya rito. Mabilis namang nagtungo sa kwarto nila si Sabrina at kinuhang makapal nilang libro kung saan iba-ibang kwentong nilalaman. Nahirapan pa siyang buhatin dahil mabigat talaga to.
Nang makababa siya, ibinigay niya kaagad sa kanyang ina ang makapal na libro. Gusto mo bang basahin ko ito lahat? Tanging-tango lang sinagot ni Sabrina. Tinapik ni Carmela ang kabilang side niya para doon mahiga si Sabrina, habang nasa kabilang side naman si Santino. Nahiga na kaagad si Sabrina. Sinimula naman ni Carmela ang pagbabasa niya sa English book ng mga anak niya. Mahina lang ang boses niya, sapat lang para marinig ni Sabrina. Habang binabasa ni Carmela ang libro ay hinahaplos niyang buhok ng anak niya. Dahilan kaya mabilis na nakatulog si Sabrina. Nagpatuloy siya sa pagbabasa kahit na nakita niya nakapikit ng anak niya at banayad ng paghinga nito. Nang maramdaman niyang mahimbing na talagang natutulog si Sabrina, ay dahan-dahan niyang ibinaba ang libro. Salita niyang tinitingnan ang mga anak niya. Kahit nakasama niyang mga to, hindi niya maiwasang hindi mag-guilty dahil bihira lang niyang mabigyan ng ganitong bonding ang mga anak niya. I'm sorry Sabrina and Santino, Mommy is so sorry. Ang dami-dami kong pagkukulang sa inyo. Hindi pa nga nakakabawi si Mommy sa inyo. Mababaling na ulit sa magiging kapatid yung atensyon ko. Mahina niyang saad. Gusto sana niyang halikan sa noo ang mga anak niya pero baka magising niya ito kapag gumalaw siya. Love, papasok na ako. Agaw atensyon ni Idam. Nang makababa siya, tiningnan ni Carmela ang itsura ng asawa niya. Bakit parang ang gwapo ng asawa niya ngayon sa paningin niya? Mukhang si Idam ang mapaglilihan niya ngayon sa pagbubuntis niya. Hindi ba maganda ang suot ko? Hindi ba match yung colors? Tanong ni Idam dahil kanina pa niya napapansin ang pagtitig sa kanya ng asawa niya. Bagay sa'yo, ang gwapo mo kasi ngayon kaya napapatitig ako. Honest na sagot ni Carmela. Napaiwas naman ang tingin si Idam sa asawa niya para bang bigla siyang nahiya sa papuri ng asawa niya. Pakaramdam niya tuloy para siyang teenager na kinikilig pa. Nasasabi mo lang yan sa akin ngayon dahil buntis ka. Mukha mo yung bubuntis taon-taon na, para gwapo ko palagi sa paningin mo. Pagbibiro ni Idam, napaawang na lang ang labi ni Carmela. Paanakang baboy bang tingin mo sa akin? Akala mo naman ganun kadali ang mga anak ha? Mabuti nga sana kung isang ere mo lang, lalabas na kaagad. Kaso hindi nandyan pang labor na yan. Seryosong wika ni Carmela. Tumawa naman si Idam sa kanya hinalikan sa noo ang asawa niya. Nagbibiro lang ako love. Nag-research na ako sa mga posibleng magbago sa'yo para naintindihan kita. Akala ko kapag nanganak ng isang babae, doon na natatapos ang paghihirap nila. May mas mahirap pa pala kayong pinagdadaanan at yun na yung tinatawag nilang postpartum. If you feel alone, talk to me, okay? Hindi ko malalaman kung anong nararamdaman mo kung hindi ka magiging open sa akin. Hindi rin naman ako mind reader para malaman ko kung anong iniisip mo. Nang mabasa kong article na yon, tumaas ang respeto ko sa mga kagaya mong babae. May mga silent battles kayo na hindi nalalaman ng ibang tao. And me as your husband, I will do my best to understand you. Kahit na dumating na sa puntong mahirap ka nang intindihin. Iintindihin pa rin kita. Natahimik naman si Carmela. Napakaswerte niya sa naging asawa niya. She's so proud of herself dahil alam niyang napili niyang mabuting ama para sa mga anak niya. Aalis na ako. Call me if something happened dear, okay? Message me later kung may gusto kang ipabili para daan ko ng bilhin bago ako umuwi. Tumango na lang si Carmela, hinalikan na ni Idam ang labi ng asawa niya saka siya umalis. Nakasunod lang ang paningin ni Carmela sa asawa niya hanggang sa makalabas na ito ng pintuan. Matamis siyang napangiti, mahirap ang magbuntis, manganak at manggalaga ng mga anak pero kung kagaya ni Idam, ang mapapangasawa mo, magiging madali ang lahat dahil hindi mararamdaman ni Carmela na mag-isa lang siya. Muling tinignan ni Carmela ang mga anak niya. Napili ni Mommy ang mabuting ama para sa inyo. Aniya sa mga anak niya sa kanya hinaplos ang ulo ng mga ito. Dinalaw ni Carmela si Ruel. Ilang minuto na siyang nakatayo sa gilid ni Ruel. Pero hindi siya nagsasalita. Nakatitig lang siya kay Ruel na wala pa ring pinagbago ang kalagayan. Napabuntong hininga na lang si Carmela. Hindi niya maiwasang minsang mawalan ng pag-asa. Paano kung mga machine at mga gamot na lang ang nagbibigay ng buhay kay Ruel? Gumising ka na please, nakikiusap na saad ni Carmela. Hinawakan niyang kamay ni Ruel at bahagya yung hinaplos. Ngayon niya na lang ulit binisita si Ruel after 3 weeks dahil kung araw-araw niya itong bibisitahin, para bang na-stress siya kapag nalalaman niya ang kalagayan nito. Lahat ng mga sinasabing nurse na naka-duty kay Ruel para bantayan siya at i-monitor ay isa pa rin ang sinasabi. Wala pa rin talagang nagbabago sa kondisyon ni Ruel. Hi Ma'am Carmela, masiglang bati ng nurse na kararating nang magpaalam tong lalabas saglit. Tipid lang naman nang ngumiti si Carmela.
Well, we have a good news pero hindi ibig sabihin ay magiging mabuti ng kalagayan ni Sir Ruel. Wika ng nurse. Tila nagliwanag naman ang mukha ni Carmela sa narinig niyang good news. May progress na ba sa kalagayan niya? Tanong kaagad ni Carmela. Nagkaroon siya ng konting pag-asa na magagawa nga ni Ruel na gumising at makabalik sa dati niyang buhay. Naghilom ng mga sugat ni Ruel dahil ilang buwan na siyang nasa ospital. Binabaan namin ng ventilator niya nung nakaraang araw. Binantayan talaga siya nila Doc. Lumipas ang isang araw na mababang settings ng ventilator niya at naging tolerable niya naman. Paunti-unting binawasan ulit nila Doc ang ventilator niya at nagiging tolerable niya. Stable naman ang mga vital signs niya kapag binabawasan na sumusuporta sa kanya para huminga. Planning na siya for extubation. Pagbabalita ng nurse, talaga, ibig sabihin aalisin ng tubo sa bibig niya? Excited na tanong ni Carmela. Hopefully yes, kailangan pang i-monitor ang mga vital signs niya at kung hindi ay madidistress, posible na ma-extubate na siya. Kaano na lang ang gagamitin niya for his oxygen? Siguro bukas baka ma-extubate na siya, hopefully. Sana magising na rin siya, naawa na rin kasi kami kay Ma'am Amor. Walang araw na hindi siya umiiyak kapag binibisita niyang anak niya. Natuwa naman si Carmela sa balita sa kanya ng nurse. Alam na ba nila Tita Amor ito? Yes. Silang dapat na unang makaalam ng bagay na yon. Sinasabi lang din namin sa mga kamag-anak na bumibisita para mabawasan ng pag-aalala. Hintayin na lang natin siyang magising. Nakangiting saad ng nurse, tumango naman si Carmela. Tumawa siya sa sobrang saya dahil sa magandang balitang narinig niya. Lingid naman sa kanilang kaalaman na may isang linggo nang nagigising si Ruel pero walang nakakapansin dahil segundo lang naman kapag imumulat niya ang mga mata niya at igagalaw ang mga kamay niya. Thank you for fighting. Pagpapasalamat ni Carmela. Hindi niya talaga alam kung anong mangyayari sa kanya kapag nawala sa kanila si Ruel. Habang buhay niyang dadalhin ng konsensyang may nadamay na ibang tao dahil sa kanya. Hawak-hawak pa rin ni Carmela ang kamay ni Ruel. Nang maramdaman niyang tila hinawakan siya ni Ruel ay napatitig siya sa kamay nito. Hinintay niyang gumalaw ulit ang kamay ni Ruel pero napabuntong hininga na lang siya dahil baka guni-guni niya lang yun. Ibinalik niya na ang paningin niya kay Ruel at dahil sa gulat niya ay napasigaw siya at napaatras kaya mabilis siyang nilapitan ng nurse. Ano pong nangyari? Tanong nito. Hindi naman nakasagot si Carmela dahil sa gulat. Tinignan na rin ng nurse si Ruel at nang makita niyang nakamulat ng mga mata nito, ay mabilis niyang tinawag sa telepono ang mga doktor. Nagulat si Carmela dahil pagtingin niya kay Ruel ay nakatitig na ito sa kanya. Hindi ipinipikit ang mga mata, nakatitig lang si Ruel kay Carmela. Pakaramdam ni Carmela ay humiwalay sa katawan niyang kaluluwa niya ng ilang segundo sa matinging gulat. Nang dumating ng mga doktor ay lumabas na si Carmela. Mula sa maliit na glass ng pintuan ay pinapanood niya mga doktor sa ginagawa ng mga to kay Ruel. May isang doktor na inilawan ng mga mata ni Ruel at may iba namang tiningnan ng mga machine ni Ruel at mga vital signs niya. Pakiramdam ni Carmela ay natuyo ang lalamunan niya. Is he really awake? Usal ni Carmela sa isip niya. Pinagsalikop niyang mga kamay niya dahil nanginginig ang mga yon. Umaasa siyang sana'y gising na nga si Ruel. Makalipas ang ilang minuto ay nagmamadaling dumating ang mga magulang ni Ruel. Nasa waiting area pa rin si Carmela at nakatingin sa loob ng kwarto. Kamusta siya? Ang sabi gising na siya at ikaw ang nandun nang magising ang Ruel ko. Totoo ba talagang minulat niyang mga mata niya? Naiyak naman tanong ni Amor. Bahagya namang ngumiti si Carmela. Opo tita, minulat niya ng mga mata niya. Naramdaman ko kasing humawak siya sa kamay ko, kaya tinignan kong kamay niya. Pero dahil hindi naman naulit, tinignan ko ulit siya. Nakita ko nakamulat ang mga mata niya. Nang makita ng nurse, tinawag niya kagad ang mga doktor para makita ang kalagayan ni Ruel. Nakahinga naman ng maluwag si Amor, napahawak pa siya sa dibdib niya at tahimik na umiyak. Salamat naman kung ganun. Sana'y tuloy-tuloy ng paggaling niya. Gusto ko na ulit makasama ang anak ko. Namimiss ko ng boses niya, ang pagtawa niya at ang pang-aasar niya sa akin. Let's just have faith po. Gagaling si Ruel. Ani ni Carmela. Tumango-tango naman si Amor. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ng doktor ni Ruel. Nakangiti ito sa mag-asawa. He's awake. Nagagalaw niya ng mga mata niya pero hindi pa niya maigagalaw ang ulo niya dahil naka-intubate pa siya. Unti-unti na ring nagiging maayos ang kalagayan niya.
Let's just continue to pray for his fast recovery. Thank you, Doc. Thank you so much. Naiiyak na pagpapasalamat ni Amor. Niyakap ni Leandro ang asawa niya. Masaya silang malaman na gising ng anak nila. Nagpaalam ni si Carmela sa mag-asawa, may ngiti sa labi niyang umalis ng hospital. Pakiramdam niya ay gumaan ang nararamdaman niya, para bang may nawalang nakadagan sa dibdib niya. Pinuntahan niya kaagad si Adam sa office nito pero dahil nasa conference meeting pa si Adam. Naghintay na lang si Carmela sa loob ng office ng asawa niya. Makalipas ng ilang minuto ay dumating na si Adam. Nilapitan niya kaagad ang asawa niya para halikan ito. Pasensya ka na, naghintay ka ba ng matagal? Sinabi sa akin ng sekretary ko na nandito ka. Baka siyang pagod sa boses ni Adam, pero hindi niya yun pinapahalata kay Carmela. Nagsalubong naman ng mga kilay ni Carmela. Bakit parang paus ang boses mo? Anong ginawa mo? Tanong niya, hinaplos naman ni Adam ang leeg niya. Kaninang umaga pa kasi yung meeting namin, pinapaliwanag ko sa kanila lahat para maintindihan nilang mga opinion ko. Bakit ka nga pala napabisita dito? Ruel is finally awake. Excited na pagbalita ni Carmela. Really? Then that's a good news. Alam na ba nila Tita Amor? Galing ka ba sa hospital? Ngumiti at tumango naman si Carmela. Nanunubig pang mga mata niya dahil sa sobrang tuwa. Binisita ko siya, minulat niyang mga mata niya at naigalaw na rin niyang kamay niya. Nandun na rin sila Tita Amor. Iniwan ko na sila nang kausapin sila ng doktor. Napatango naman si Ida. Niyakap niyang asawa niya tinalikan to sa ibabaw ng ulo. Totoong masaya siya dahil gising na si Ruel. Dahil alam niyang kapag may nangyari kay Ruel, sisisihin ng asawa niyang sarili nito. Like what I told you, he's a fighter, ani ni Idam. Kumalas na si Idam sa pagkakayakap niya sa asawa niya. Pinunasan niyang mga luha ni Carmela. Huwag kang umiyak, di ba ang sabi ni Doc kapag umiyak ka, umiiyak din si baby natin? Don't worry, masaya ang luha naman yun. Hindi masama ang loob ko kung hindi masayang masaya. Bakas nga ang tuwa sa tinig ni Carmela, napangiti na lang si Idam. Mabilis na lumipas ang mga araw, sa bawat paglipas ng buwan ay unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ni Carmela. Hindi rin nagkulang si Idam sa pag-alaga ng asawa at mga anak niya. Nang tuluyang makalabas ng ICU si Ruel ay bumisita sa kanya si Idam at Carmela. Nasa private room na si Ruel at doon na nagpapagaling. Hey, mabuti naman at nakadalaw kayo. Pasok kayo, gising si Ruel. Sa lubong ni Amor sa kanila ng pagbuksan niya mga to ng pintuan, maliwalas ng mukha ni Amor. Masigla na rin ang boses niya simula nang magising si Ruel. Hi, kamusta ka na? Tanong ni Carmela. Tipid na ngumisi si Ruel at sinubukang magsalita pero mahina pang boses niya. Hindi pa bumabalik ang boses niya dahil ilang buwan din siyang nakatubo. Nakatitig lang naman si Idam kay Ruel. Na makita ni Ruel ang medyo malaki ng tiyan ni Carmela ay tipid na lang siyang ngumiti. Patunay na ilang buwan nga siyang nakatulog, marami na siyang mga namiss. Sariwa pa sa isip niya mga nangyari bagong aksidente. Pakiramdam niya kahapon lang nangyaring mga yon pero 5 buwan na palang lumipas. Nagsalita si Ruel. Pero wala silang marinig dahil pa rin naman siyang ang boses. Huwag mo na munang pilitin na magsalita. Babalik din yan. Just take your time. Ani ni Carmela. Naupo na lang si Idam sa sofa. Hindi pa rin niya kinakausap si Ruel. Sa tuwing bumibisita sila ay tinitignan niya lang si Ruel. Ano pong sabi ng doktor niya? Kamusta naman po mga lab test niya? Ang mga x-ray po niya? Tanong ni Carmela kay Amor na nagbabalat ng apple. Monitoring na lang siya dahil 5 buwan siyang nakahiga sa kama. Kailangan makalakad muna si Ruel bago siya tuluyang payagang umuwi. Napatango-tango naman si Carmela. You're so strong. Thank you for staying with us and I'm sorry. Wika ni Carmela kay Ruel. Ngumiti tumangulang naman si Ruel dahil wala pa rin naman siyang boses para sabihin niya sana ang gusto niyang sabihin. Muling nilingon ni Carmela si Amor na nagbabalat pa rin ng apple. Thank you too, tita, for not blaming me. Sincero niyang saad. Bahagya namang ngumiti si Amor. Bakit kita sisisihin? Ginusto ni Ruel na iligtas ka. Hindi mo rin naman ginustong nangyari and it's not your fault. Huwag mo nang sisihin ng sarili mo. Ruel is fine now. Mag-focus ka na lang sa pagbubuntis mo at sa mga anak mo. You deserve to be happy. Lalo na't hindi magandang mga nangyari sa'yo sa mga nakaraan mo. Iniwas ni Carmela ang paningin niya sa kanya kinagatang pang-ibaba niyang labi. Paano niya pasasalamatan ang kabutihan ng mga taong nakapaligid sa kanya? Mom, I'm really fine now. Everything is okay now. Usal ni Carmela sa isip niya.
Naupo ulit si Carmela sa tabi ng kama ni Ruel. Bilisan mong pagaling dahil kung ikaw, hindi ka pa nagsasawa sa pagstay mo dito sa ospital. Kami sawang-sawa nang pumunta dito. Natawa naman si Ruel pero wala itong boses. Tumango naman si Ruel bilang sagot. Lumabas ka na dito. Babawi kami sa'yo. Utang ko sa iyong buhay ko dahil kung ako nasa sitwasyon mo, hindi ko alam kung nandito pa rin ba ako. Hindi ko rin gustong ginawa mo pero salamat. Thank you for sacrificing your own life just to save me. Ililibre kita sa loob ng 1 taon. Promise yan, kahit na anong bilin mo. Ililibre ko na para sa'yo. Natatawa na lang si Ruel sa mga sinasabi ni Carmela. You don't need to do that. Basa ni Carmela sa buka ng bibig ni Ruel. Hahanapan kita ng date mo. Masyado ka na kasing nahuhuli sa pinsan mo. Makakatatlo na si Idam tapos ikaw ni Fitos wala pa. Huwag kang mag-alala, kikilatisin ko naman ng mga babae ipapakilala ko sa'yo. Sisiguraduhin kong karapat-dapat sila sa'yo. Hindi ka pa bata, okay? Sayang naman kung ma-expired ng sperm mo. Tawang-tawa na lang si Ruel sa mga pinagsasabi ni Carmela. Sa sobrang pagtawa ni Ruel ay unti-unti siya nagkakaroon ng boses. Nagkakaboses ka na, dapat pala kahit wala kang boses magsalita ka pa rin. Sige, magbabaon ako palagi ng mga jokes para naman mapabilis ang pagbalik ng boses mo. Mahinang tumawa si Carmela. Napapaubo na lang si Ruel dahil sa pagtawa niya. Nanunood lang naman si Idam kay Carmela at Ruel. Bakit ba ganyan siya? Kahit na sinong lalaki may in love sa kanya. Tila batang nag-aamok na saad ni Idam habang nakatingin siya sa asawa niya. Napapaismid na lang siya kapag nakikita niya na tumatawa si Ruel kahit walang boses yon. Ang saya naman nila, aniya pa. Pinag-cross niya na lang ang mga kamay niya sa dibdib niya sa kanya iniwas ang paningin niya sa mga ito. Dahil para bang nagsiselo siya kahit nakasal na sila ni Carmela at magkakaanak na ulit. Ano kayang mangyayari ngayong gising na si Ruel? Magtuloy-tuloy na kaya ang paggaling niya at mahanap na rin ng babae para sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.